What's up, guys? This is Chris Miller, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Ilang araw na lang ay dadating na ang araw na pinakihintay nating mga PBA fans, ang PBA Draft. Kaya't dahil kumpleto na ang ating list, gumawa na po kami ng final mock draft natin. Nung una ay akala natin na sobrang babaw nitong class na to. Pero dahil sa may ilang surprise prospects ay ang humabol, ay naging decent din ang talent dito. Kahit hanggang early second round ay pwedeng maging regular rotation sa PBA. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Terra Firma selects Juan Gomez de Liano. As expected, sa bottom team ay kukunin nila uli ang best available talent sa class na ito at si Juan GDL yun, na may complete package ng elite shot creating at playmaking na pwede maging franchise player point guard sa PBA. Right away ay na-expect ko na si Juan agad ang magiging go-to guy ng Jeep. Lalo pat umalis na via free agency ang kanilang mga veteran scoring guards na sila Stanley Pringle at Terrence Romeo. Kaya't kung di rin siya agad ma-trade this season, most likely ay makuha niya din ang Rookie of the Year. Imagine na lang kung gaano ka-explosive sa transition na magiging backcourt tandem ng Mark Nonoy at Juan Gomez de Liano. Sa second overall pick, Phoenix selects Gio Chu. Malaking bagay na may 6'9" quality big man na humabol this draft. Dahil isa sa may pinaka-weak center rotation ang Fuel Masters. Kaya, kahit sabihin natin na maganda ang naging rookie season ni Balungay, ay di ito sapat dahil napipilitan sila ilagay siya sa center position kahit siya ay natural forward. Kaya't saktong kunin na nila dito ang kanyang former Ateneo teammate na si Gio na magiging malaking tulong sa kanilang big man rotation. Magkakaroon na kahit paano si Coach Willie ng tall center na pwedeng pang depensa sa mga gaya nila Junmar, Japet at Arana. Kaya't kahit may dalawang high caliber point guards pa ang available sa pick na to gaya nila Brickman at Panopio, ay dapat mas i-consider nila sa pick na to si Gio. Sa third overall pick, Blackwater selects Jason Brickman. As always ay nasa win now situation ang bossing dahil every season ay palagi silang nasa bottom 3 ng PBA. May ilang players naman sila ngayon na may star potential. Ngunit hindi ito sapat upang makapasok sila sa playoffs. Kaya't saktong kunin nila dito ang PBA ready na si Brickman na pwedeng tulungan na sila makapasok sa quarterfinals right away. Talagang need nila ng dagdag veteran presence sa point guard slot dahil kakaalis lang din ng main veteran point guard nila na si JV Casio via free agency. Mas mapapadali na ang magiging scoring opportunities nila, Bearfield at David, dahil sa playmaking ni Brickman. Imagine na lang kung gaano ka-talented ang magiging backcourt tandem ng Bearfield at Brickman. Wag lang i-trade agad ang isa dito, most likely kahit sa semis ay makapasok na uli ang Blackwater this upcoming season. Sa fourth pick ng first round, Northport selects Dalf Panopio. Hindi na tayo sure kung available pa ba dito ang formerly Batanggiles na si Dalf dahil sa kanyang potensyal. Ngunit kung palagpasin siya ng Phoenix at Blackwater sa second at third pick, ay no-brainer na ito sa Batang Prier. Kahit sabihin natin na medyo loaded pa ang point guard rotation nila gaya ng mga young blood na sina Fran Yu at Evanelli at veteran na si Gio Halalon. Malaki ang magiging upgrade ni Dalf sa outside shooting ni Coach Bonitan. Magkakaroon na uli ng katuwang sa scoring si Munzon na talagang kinulang nila simula na wala si Arvin Tolentino. May chance na si Dalf ang makalaban ni Juan GDL sa Rookie of the Year race sa upcoming season. Sa fifth pick na first round, NLEX selects Will Gozum. Unti-unti ay nagiging formidable na ang backcourt at wing rotation ng Road Warriors. Lalo na sa
pagkakakuha nila sa last draft sa young athletic forward na si Jonel Policarpio. Kaya't pwedeng ang big man rotation naman ang kanilang i-focus this draft at kunin ang former NCAA MVP na si Gozum. Bukod sa madadagdagan sila ng inside operator, ay may outside shooting din ito gaya ng kanilang mga current big men. Pero malaki din ang posibilidad na si Will ang maging best big man nila sa upcoming season dahil sa kanyang overall skills. Imagine na lang kung gaano ka-physical ang pwedeng maging big man tandem ng Brandon Ramirez at Will Gozum. Sa 6th pick, Magnolia selects LJ Gonzalez. Maasahan naman sa scoring ang mga current point guards ng hotshots na sina Mark Baroka at Jerome Lastimosa. Ngunit talagang nabawasan sila sa playmaking simula ng tinrade nila si Gio Halalon. Kaya't pwedeng subukan nila dito pass first guard na si LJ. Mas dadali ang scoring opportunities sa kanilang mga main gunners na sina Xavier Lucero at ang new addition na si Javi GDL. As expected ay makikipaglaban si LJ ng playing time sa deep point guard rotation ni Coach LA this upcoming season. Pero after ilang conference ay for sure, magiging regular rotation player din siya dito. Sa 7th pick ng first round, Meralco selects Chris Kun. Injury prone na ang isa sa kanilang main scoring wing na si Alain Maliksi. Kaya't saktong kunin nila dito si Kun na pwedeng makadagdag firepower sa kanilang wing rotation. Malaki talaga ang chance na wing ang kunin ng Bolts sa pick na to dahil sa hindi pag-sign kay Pasaol. Tingin ko din ay babagay si Kun sa sistema ni Coach Trillo dahil most likely sa kanilang wing players ay may underrated playmaking skills gaya nila Quinto at Newsome. Imagine na lang ang potensyal ng young wing tandem ng CJ Cancino at Chris Kun. Sa 8th pick, Converge selects Cassius Small Martin. Malaking dagok para sa 5Rexers na hindi nag-sign sa kanila elite guard na si Mikey Williams. Dahil malaking asset ang binitawan nila para makuha ito na si Jordan na kanilang best playmaker at isa rin sa kanilang best shooter. Kaya't upang kahit paano ay mapunan ng scoring na in-expect nilang maibibigay ni Mikey, ay dapat kunin nila dito si Cassius na isang elite scoring guard din. Magiging malaking boost sa kanilang guard rotation ng shot creating skills ni Martin. Sa 9th pick ng first round, San Miguel selects Yuken Andrada. Ang power forward position na siguro ang masasabi kong weakest rotation ng kaka-champion lang na Beerman. Kaya't saktong kunin nila ang kanilang first round pick sa reliable stretch 4 na galing din sa winning school na si Yuken. Most likely ay magamit din siya sa rotation ni Coach Austria dahil pwedeng maging complement ang kanyang 3-point shooting sa post-game ni Junmar. Sa 10th pick, Rain or Shine selection Umali. Manipis ang center sa draft class na ito ngunit talagang ang big man rotation ang pinapalalim pa din ng Elasto Painters. Kaya't pwedeng kunin nila dito ang bruiser na si Umali. Kung tutusin ay undersized big man si Sean. Pero ang kanyang physicality at outside shooting ang pwede maging reason para kunin siya ni Coach Yeng. May similarities din siya sa long-time center ng Ross na si Bo Belga. Imagine na lang kung gaano ka-imposing at ka-physical ang magiging frontcourt tandem ng Belga at Umali na for sure ay madaming sisindakin sa upcoming season. Sa 11th pick ng second round, Ginebra selects John Barba. Napakalaking kawalan sa Gene Kings ang pagpunta ni Malonzo sa Korea. Alam naman natin na hindi basta mapupunan yun ng pag-pick this draft. Pero kung kukunin nila dito si Barba kahit paano ay may mapupunan naman siya sa scoring na iniwan ni Jamie. Sanay din tayo kay Coach Tim na kumukuha ng 3-and-D forward na nagiging glue guy ng kanilang mga superstars gaya nga before nila Kevin Ferrer, Jason David at Aljon Mariano. Kaya't kung makukuha nila dito si Barba ay posible mabigyan siya ng decent role sa Ginebra. Sa 12th pick na originally sa Token Text. Pero ngayon ay sa Rain or Shine na. At ang pick nila dito ay si Tony Inot.
Most likely ay kunin muna ng Elasto Painters ang big man, kaya dahil nakakuha na sila earlier this draft, ay pwedeng kumuha naman sila ng best available guard prospect. At pwedeng si Inot yun na talagang babagay sa sistema ni Coach Yeng dahil sa kanyang two-way game. Malaki talaga ang chance na mapick siya ng Ross this draft dahil ang mga gaya niyang buo ang loob ang palaging kinukuha nila sa mga prospects. Imagine na lang kung gaano ka-explosive ang pwedeng mabuong guard tandem ng Adrian Nocum at Tony Inot. This first pick ng second round ay originally sa Terra Firma, pero ngayon ay sa Ginebra na at ang pick nila dito ay si Christian Manaytay. Naging weakness talaga ng Ginebra ang kakulangan sa backup big man na inside threat, kaya tuwing nasa bench si Rosario at Japet ay talaga nadadominate sila sa ilalim. Kaya't sakto makuha nila dito si Manaytay na pwede maging post-up threat off the bench. Sa second pick, Philip selects si Jay Austria. Nakapag-upgrade na ng size sa big man ang Fuel Masters sa first round, kaya't wing position naman ang dapat tutukan nila dito sa second round. Kaya't pwedeng kunin nila dito ang slasher na si CJ na galing din sa winning culture ng Lasal. Maladagdagan ng instant offense off the bench si Coach Wilson na kailangan nila sa upcoming season para mag-improve ang kanilang standing compared last season. Imagine na lang ang off-the-bench instant offense wing tandem ng Austria at Rivero na malamang ay madaming pahihirapan na teams. Sa third pick ng second round, Blackwater selects Ace Sandagon. Nakakuha na ng elite guard earlier this draft ang Bossing, kaya't ang big man naman ang pwedeng kunin nila dito at pwedeng ang hustle power forward na si Sandagon yun. Magiging malaking tulong ang presence ni Ace para sa Blackwater na athletic big man lang ay si Abu Tratter. Sa fourth pick ay originally sa Northport pero ngayon ay sa San Miguel na. At ang pick nila dito ay si Joshua David. Medyo aging na din ang point guard rotation ng Beerman, kaya't pwedeng itong position naman ang i-upgrade nila. Saktong kunin nila dito si David na magpapabata ng kanilang guard rotation na galing din sa school na may winning tradition na kailangan talaga ng always championship contender na SMB. Sa fifth pick ng second round, Index selects June Roque. Every draft ay palaging kumukuha ng wing ang Road Warriors, kaya't ito ang pinaka-loaded rotation nila. Pwedeng subukan nila dito ang athletic wing na si Roque na may konting similarities din sa rookie nila last year na si Policarpio. Kung makakrack man ng roster si June, ay magiging dagdag firepower siya sa lineup ni Coach Jong na unti-unti ay bumabata na. This sixth pick ay originally sa Magnolia, pero ngayon ay sa Terra Firma na at ang pick nila dito ay si Vince Magbuhos. Si Luis Anggalang lang talaga ang lone big man na inaasahan ng Jeep. Ngunit bukod sa kanya ay wala silang ibang front court player na naging threat. Kaya talagang nag-struggle sila lalo sa mga teams na may dominant big man. Kaya pwede i-try nila ang versatile big man na si Magbuhos na pwedeng makadagdag depth sa kanilang manipis na big man rotation. Sa 7th pick ng second round, Miracle selects JL Capulong. Karamihan sa mga center ngayon ng Bolts ay mga defensive-minded at stretch 5, kaya pwedeng subukan nila kunin dito si JL na pwede maging post-up threat pero may outside shooting din gaya ng mga centers ngayon ng Meralco. This 8th pick ay originally sa Converge pero ngayon ay sa Rain or Shine na at ang pick nila dito ay si Christopher Miller. Kahit paano ay sumubok na din si Coach Yeng ng pagkuha ng medyo aging prospect gaya sa last draft na si Kalen Chongson. Kaya pwede itry niya din this draft ang 33-year-old veteran na si Miller. Gaya ni Kalen ay magiging instant contributor din itong si Miller bilang two-way wing. Imagine na lang ang leadership na mabibigay ng veteran guard tandem ng Pringle at Miller. Sa 9th pick ay originally sa San Miguel, pero ngayon ay sa Northport na, at ang pick nila dito ay si Kyle Tolentino. Alam naman natin kung gaano kalaking outside shooting ang nawala nung umalis si Arvin Tolentino, kaya't upang mas dumami pa ang options nila sa shooters, ay pwedeng kunin ni Coach Bonitan dito ang
kanyang former player sa letra na si Kyle Tolentino na talagang nagpapakita ng tremendous shooting ngayon sa MPBL. Imagine na lang ang shooting tandem off the bench ng Kyle Tolentino at Alin Bolanadi na currently ay naka-loan din ngayon sa MPBL. Sa 10th pick ng second round, Rain or Shine selects Deo Quahao. Halos every draft ay sinusubukan pa din maghanap ng elasto-painters ng pure shooter gaya sa last 2 drafts na sina Francis Escandor at Sherwin Concepcion, ngunit hindi sila pumasok sa standard ni Coach Yeng at nirelease din in just 1 season. Kaya't pwedeng subukan naman nila si Quahao na nagkaroon ng ilang high-scoring games sa NCAA. Most likely ay bigyan din siya ng chance na Ross na makakrack sa kanilang rotation. Sa 11th pick, Ginebra selects Ladis Lepalam. Kilala si Coach Tim na sumusugal kumuha ng mga tall project big man dahil sa kagustuhang i-develop ito. Kaya't di na ako magugulat kung kunin niya dito ang 6'9" na si Lepalam na pwede maging next project big man ng Gene Kings. This 12th pick ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Rain or Shine na. At ang pick nila dito ay si Samuel Peralta. Kilala si Coach Yeng sa pag-discover ng mga unknown prospects or diamond in the rough. Kaya't once matapos na ang combine, ay posibleng mag-interest siya sa hustle big man na si Peralta na may 3-point shooting din na nababagay talaga sa sistema ng Elasto Painters. Kahit paano ay nakakatuwa naman at pwedeng maging solid rotation players lahat ng prospect na pwede makuha sa first round. Kita-kits na lang sa mga 2026 draft prospects videos natin. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.